May mga taong nagiging biktima ng pang-aabuso. Ngunit iilan lamang sa kanilang nagkakaroon ng tapang at lakas ng loob na harapin ito. Kung maharap ka sa isang sitwasyon kung saan pinagsasamantalahan ang iyong kahinaan, ano ang kaya mong gawin upang makaalis sa ganitong sitwasyon? Noong January 17, 2014, natagpuan ng mga pulis ang wala ng buhay na katawan ni Harold Sasco, isang 52 anyos na lalaki, sa kanyang bahay. Labis na ikinagulat ng buong komunidad ang balitang ito. Napag-alaman ng mga otoridad na kasama ng biktima na nakatira sa bahay ang isang 18 anyos na dalaga na naging anak-anakan nito. Gayunpaman, hindi siya mahagilap sa lugar nang madiskubre ang krimen. Ang dalaga ay kinilalang si Sarah Gonzalez McLean na ipinanganak noong July 9, 1994 at lumaki sa Topeka, Kansas. Hindi siya nag-aral sa regular na paaralan kundi tinuruan lamang sa bahay. Si Sarah ay tahimik, mahiyain, pero mabait at maalalahanin. Meron siyang nakababatang kapatid na may kapansanan na inaalagaan niya at isang ate na sobrang malapit sa kanya. Lumalabas na noong bata pa si Sarah ay nakaranas na ito ng pang-aabuso mula sa isang kapitbahay at nagdulot ito ng matinding trauma na dala niya habang siya ay lumalaki. Nagkakaroon siya ng bangungot at madalas nagigising sa gitna ng gabi. Dahil sa stress at anxiety, hindi siya naging mapayapa. Naging rebellious ang kanyang ugali. Madalas na tumatakas sa bahay at umiinom ng alak. Sinubukan siyang dalhin ng kanyang mga magulang sa isang psychologist, ngunit ang therapy na ginawa sa kanya ay wala namang naidulot na anumang pagbabago. Lalong lumala ang sitwasyon, lalo na nang magdiborsyo ang kanyang mga magulang. Sobra itong nakaapekto kay Sarah. Sa edad na 14, naghanap si Sarah ng paraan para makalayo at nagtrabaho sa isang pizza parlor na pag-aari ni Harold Sasco. Sa unang tingin, mukhang mabait at mapagkakatiwalaang tao si Harold. Siya ay nagpapatakbo ng 3 pizza store at aktibong miyembro ng simbahan. Bagamat pinapakita niya ang pagiging relihiyoso, napapansin ng kanyang mga empleyado na may pagkamanyak ang kanilang amo. Isa sa mga manager, si Terry David, ay nagsabing mga magaganda at batang empleyado lang ang nais kunin ni Harold sa kanyang pizza parlor. Nang mga panahong yon ay binalaan ni Terry ang mga bagong empleyado, kabilang na si Sarah, ngunit ipinagwalang bahala lamang niya ito at inisip na nagiging overacting lang si Teddy. Habang nagtatrabaho si Sarah, unti-unting inilalapit ni Harold ang kanyang sarili sa dalaga. Hinahatid siya mula sa eskwela, binibilhan ng mga regalo, at sinasabihan na ituring siyang parang ama. Sinabihan rin siya ni Harold na wag sabihin sa kanyang pamilya ang pagiging malapit nila na para kay Sarah ay wala namang kaso. Lalo namang naging magulo ang buhay ni Sarah dahil pagtungtong niya ng edad 16, muling nagkaroon siya ng masaklap na karanasan nang gahasain siya ng isang kaibigan. Bumalik ang kanyang trauma at lumala ang kanyang depresyon. Tinangka niyang wakasan ang sariling buhay kaya dinala siya sa ospital at binigyan ng therapy. Nang makalabas mula sa ospital ay nagpatuloy siya sa gamutan. Bumuti ang kalagayan niya pero nanatiling hindi maganda ang sitwasyon sa bahay. Kahit hindi na siya nagtatrabaho sa pizza parlor, patuloy pa rin siyang kinukumusta ni Harold. Inalok siya ni Harold na tumira sa kanya. Sinabing tutulungan siya nito sa kanyang mga gastusin at pag-aaral. Sa una ay tumanggi si Sarah, ngunit nang dumating ang pagkakataon na palagi silang nagtatalo ng kanyang ina, ay pumayag rin siya sa alok ni Harold. Inakala ni Sarah na mas mapapabuti ang kanyang kalagayan kung siya ay aalis sa kanilang bahay at titira kay Harold. Sa simula, ganun nga ang nangyari. Binili ni Harold ang lahat ng kailangan niya. Binayaran ang lahat ng gastusin sa kanyang pag-aaral
nang hindi humihingi ng kahit anumang kapalit. Pero nagbago ang lahat nang mag-18 anyos si Sarah. Bigla na lang nag-alok si Harold ng mga hindi kanais-nais na bagay. Sinasabing dapat siyang makipagtalik dito bilang kapalit sa mga naitulong sa kanya. Nagulat ang dalaga at agad itong tumutol sa nais ni Harold. Sa mga buwan na naninirahan siya sa bahay ni Harold, itinuring niya itong parang tunay na ama at kailanman ay hindi inakala ni Sarah na hihilingin ni Harold ang bagay na yon sa kanya dahil akala nito ay anak ang turing nito sa kanya. Nang tumanggi si Sarah, galit na galit si Harold. Nagbanta siya na kung hindi niya gagawin ang hinihiling nito ay mawawalan siya ng tirahan at mga bagay na naibibigay nito sa kanya. Alam ni Harold na si Sarah ay lulong sa alak at sa bawal na gamot noon pa man at sinamantala niya ang pagkalulong ni Sarah sa mga bisyong ito upang makuha ang kanyang gusto. Sinulat ni Harold ang listahan ng lahat ng mga bagay na ginastos niya para kay Sarah at sinabi na hanggat hindi niya nababayaran ang mga ito ay hindi siya pwedeng umalis ng bahay. Tinakot ni Harold si Sarah na idedemanda siya nito kung susubukan niyang tumakas ng hindi nagbabayad. Sa mga panahong yun, may trabaho na si Sarah pero minimum wage lang ang sahod niya. Kaya hindi niya kayang bayaran ang lahat ng hinihingi ni Harold. Kasama sa mga gastos na ito ang dalawang mamahaling cosmetic surgery na ipinilit ni Harold na gawin ni Sarah. Ang una ay nose job at ang pangalawa ay buttocks implant. Humihingi si Harold ng kabuang $16,000 mula kay Sarah para sa lahat ng kanyang nagastos. Bagamat labag sa kanyang kalooban ay napilitan si Sarah na maging sunod-sunuran sa mga gusto ni Harold. Paulit-ulit siyang ginagalaw nito habang nasa impluwensya ng alak at bawal na gamot. Hindi rin makauwi si Sarah sa kanyang ina dahil sa mga pananakot at sa mind conditioning ni Harold sa kanya. Sinasabi nito na wala nang sino mang tatanggap kay Sarah kahit pa ang kanyang ina dahil sa mga bagay na nagawa nito. Unti-unti namang nagbago ang pag-uugali ni Sarah. Ang dating mahinhin at tahimik na dalaga ay naging agresibo at defensive kahit pa sa maliliit na bagay. Nagbago rin ang takbo ng kanyang isip na nilamon ng galit. Ang pagbabago sa ugali ni Sarah ay nagsimulang lumitaw lalo pa nang bumili siya ng mga kuneho mula sa isang pet store. Pag-uwi nito ng bahay, winakasan niya ang buhay ng mga kuneho, binalatan at kinain. Nakita ni Harold ang pangyayari, ngunit hindi niya ito sineryoso. Sa halip, tinawanan pa siya nito at inisip na malamang ay nasa impluwensya na naman ito ng alak o ng bawal na gamot. Sa mga panahong yon, labis na nilalamon ng kalungkutan si Sarah dahil sa kanyang sitwasyon kaya't sinubukan niyang uminom ng antidepressants. Sa pag-asang makakatulong ang mga ito pero wala ring naging epekto. Ang mga pangyayaring ito kay Sarah ay nagdala sa kanya sa lalong pagkalugmok na nagbunsod ng pinakamalubhang posibleng mangyayari. Noong January 17, 2014, nagtungo ang pulisya sa bahay ni Harold matapos siulat na ilang araw na itong nawawala. Hindi nagpapakita sa kanyang mga pizzeria at hindi rin makontak ng mga kakilala. Paulit-ulit na nag-doorbell ang mga pulis sa kanyang bahay pero walang tumutugon. Dahil dito, sinubukan nilang sumilip sa mga bintana ng bahay at doon nga nila naaninag ang isang katawan ng lalaki na nakahandusay sa sahig at napapalibutan ng tila nanuyong pulang likido. Dahil sa natuklasan, napilitan ng pulisya na sirain ang pintuan upang makapasok at dito nga nila nakumpirma ang wala ng buhay na katawan ni Harold sa gitna ng nagkalat na lata ng alak. Sa isinagawang post-mortem examination, isang tama ng patalim sa leeg ang dahilan ng kanyang pagkawala.
Ayon pa sa forensic report, may mga residue ng pampatulog sa mga lata ng serbesa. Nang mga sandaling yon ay hindi natagpuan si Sarah sa bahay bagamat naiwan ang kanyang cellphone, kaya't isinaalang-alang na maaaring nasa panganib rin ang dalaga na marahil ay dinukot ng hindi pa nakikilalang salarin. Kalaunan, nalaman ng mga pulis na tumawag si Sarah sa mga katrabaho at sinabing mawawala siya ng ilang araw dahil may pumanaw itong kamag-anak. Dahil dito, nagsimulang hanapin ng mga pulis si Sarah mula sa kanyang pamilya. Sinabi ng kanyang ina na kinontak ni Sarah ang kanyang lola kamakailan lang. Sinundan ng pulisya ang mga naging call transactions ni Sarah mula sa mga convenience store at dito na trace na nag-travel si Sarah mula sa Kansas patungong Texas. Sa pag-review ng surveillance footages sa mga tindahan, nakumpirma nilang si Sarah nga ang tumatawag at mag-isa lamang ito. Napagtanto nila na hindi siya dinukot at siya ang naging pangunahing suspect sa nangyari kay Harold. Noong 25 ng Enero 2014, 11 araw matapos ang krimen, natagpuan si Sarah ng mga park ranger sa Everglades National Park na natutulog sa loob ng kotse na pagmamay-ari ni Harold bandang 10:30 ng gabi. Nang gisingin ito para hulihin, natuklasan nilang may dala siyang baril. Nakita rin sa kanyang sasakyan ang mga ipinagbabawal na gamot. Hindi agad dinala si Sarah pabalik sa Kansas. Sa halip, nanatili siya sa Florida para imbestigahan. Hindi siya nanlaban o nagtangkang gumawa ng kwento. Mabilis niyang inamin na siya nga ang responsable sa nangyari kay Harold at tumakas umano ito matapos ang insidente. Ayon kay Sarah, inaabuso ito ni Harold at pinagbabantaan kung kaya't wala na itong maisip na ibang paraan para makatakas sa sitwasyon. Detalyado niyang ikinuwento ang nangyari. Ilang araw bago ang insidente, bumili siya ng pampatulog sa butika habang wala si Harold. At noong January 14, day off ni Harold mula sa trabaho. Nanatili ito sa bahay at humingi ng serbesa kay Sarah matapos maglinis ng bahay. Ginamit ng dalaga ang pagkakataong ito upang isagawa ang kanyang balak. Alam nito na iinom ng marami si Harold kung kaya't hinintay niya na humingi ito ng ikatlong lata ng serbesa bago niya ihalo ang nabiling pampatulog upang hindi mapansin ng lalaki ang kakaibang lasa ng kanyang inumin. Sa kabuuan, umabot sa 5 tableta ang naibigay niya. Ayon sa pulis, dahil sa kombinasyon ng gamot at alak, nawala ng malay si Harold. Mabilis na iginapos ni Sarah ang mga kamay at paa nito. Nagkamalay si Harold ilang minuto pagkatapos ng pagkakagapos nito at may ibinubulong na hindi na nagawa pang maintindihan ni Sarah. Sinabi ni Sarah na nakaramdam siya ng awa kay Harold noong sandaling yon, ngunit dahil sa desperasyon nitong makawala kay Harold ay ipinagpatuloy nito ang kanyang plano. Nang matiyak niyang wala ng buhay si Harold, kumuha siya ng dugo nito at isinulat ang salitang "Freedom" sa pader ng banyo. Pagkatapos, hinugasan niya ang kanyang mga kamay, naligo at nagpalit ng damit. Kinuha niyang pera, droga at kotse ni Harold tsaka umalis. Iniwan niya ang kanyang cellphone para hindi siya matunto ng mga pulis at para isipin nilang may nangyari rin sa kanya. Nagmaneho siya papunta sa Texas pero hindi niya nagustuhan ang lugar dahil sobrang lamig sa gabi. Kaya nagpasa siyang pumunta sa Florida. Sa biyahe, madalas siyang matulog sa kotse at humihinto lang sa highway para magpahinga. Pagdating sa Florida, pumunta siya kay James Baker, isang lokal na tattoo artist, para magpatato. Hindi iyon ang unang tattoo ni Sarah. Meron na siyang tattoo sa balikat na may nakasulat na "Only God can judge me." Sa ikalawang tattoo, pinili niya ang isang quote mula sa isang libro. "Beware of the dark pit at the bottom of our heart. In its icy black depths dwell strange, twisted creatures that are best not disturbed." Inasahan ni Sarah
na sa pag-amin niya sa lahat ng detalye tungkol sa pang-aabuso ni Harold, magiging magaan ang pagtrato sa kanya at mapapaikli ang kanyang sentensya. Pero hindi pumayag ang mga pulis. Itinuring nila na psychopath ang dalaga at si Harold naman bilang isang mabait na Katoliko na gusto lamang tumulong sa dalaga. Ang conclusion na ito ng mga pulis ay batay sa naging statement ni Sarah kung saan inamin ito na habang nasa poder siya ni Harold ay sumagi sa isip niya ang kagustuhang pumaslang ng tao. Dahil dito, naniwala ang pulis na ginawa ni Sarah ang bagay na yun kay Harold hindi dahil sa pananakit nito kundi para maranasan kung ano ang pakiramdam ng pumaslang ng tao. Natagpuan din ng mga pulis sa cellphone ni Sarah ang isang mensahe kung saan humihingi ng tawad si Harold sa kanya dahil sa pang-aabusong sexual. Noong Pebrero 2014, nagsimula ang paglilitis ni Sarah. Sinubukan ng abogado na patunayang inosente si Sarah dahil sa sakit sa pag-iisip na sinasabing may dissociative identity disorder ito. Ayon sa depensa, nagkaroon si Sarah ng multiple personality para makayanan ang pang-aabuso. Pero hindi naging matagumpay ang estratehiyang ito. Hindi naniwala ang hukom at ang hurado sa depensang ito para kay Sarah. Ipinakita naman ng prosekusyon ang isa pang mas detalyadong kwento. Ayon sa kanila, pinaslang ni Sarah si Harold para lamang maranasan kung ano ang pakiramdam na bawian ng buhay ang isang tao. Iginiit nila na kahit na may pressure mula kay Harold, pumayag naman si Sarah sa kanilang sexual na relasyon. Dagdag pa, sinabi ng prosekusyon na si Sarah mismo ang bumili ng mga pinagbabawal na gamot at hindi si Harold ang nagdadala nito sa bahay, kahit walang konkretong ebidensya para dito. Ang tanging napatunayan ng prosekusyon ng sigurado ay naplano na ni Sarah ang ginawa nito kay Harold. Nang sinuri ang kanyang cellphone, nakita nila ang ilang mensahe na ipinadala niya sa kanyang kapatid na nagsasabing may paraan na siya para tuluyang makalaya kay Harold. Dahil dito, iginiit ng prosekusyon na ang krimen ay planado at pinag-isipan. Kaya humiling sila ng hatol para sa first-degree murder. Sinuri din ang browser history ni Sarah kung saan nakita nilang gumugol siya ng 1 buwan sa pagsasaliksik tungkol sa mga paraan ng pagbawi ng buhay ng tao. Noong 4 ng Setyembre 2015, napatunayang guilty si Sarah sa first-degree premeditated murder at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong, na may posibilidad ng parole pagkatapos ng 50 taon. Lahat ng impormasyon tungkol sa pang-aabuso ni Harold na hindi tinanggap sa korte ay nalaman ng media at lumabas sa publiko. Napag-alamang maraming impormasyon tungkol sa kondisyon ng relasyon ni Sarah at Harold ang hindi isinama sa paglilitis. Hindi alam kung bakit ito ginawa. Ito ba ay upang hindi masira ang imahe ni Harold bilang isang relihiyosong tao o dahil gusto lamang ng prosekusyon ang pinakamabigat na hatol para kay Sarah? Sa huli, lumaki ang atensyong ibinigay ng publiko sa kaso. Nagresulta ito sa pagbaba ng kanyang sentensya mula 50 taon ay napalitan ng 25 taon noong 2021. Sa kasalukuyan ay may mga naniniwala pa ring mali ang naging hatol kay Sarah at hinihiling ng ilang grupo na palayain ito mula sa pagkakabilanggo dahil isa lamang din itong biktima ng isang malupit na pagkakataon. Sa isinagawang conference ng ilang taga-suporta ni McClain noong May 20, 2024, ipinahayag ni Roxy Merriman na dapat mas pagtuunan ng pansin ng mga tao ang mga bagay na ginawa kay Sarah kesa sa kanyang nagawa. Si Merriman na naging cellmate ni Sarah sa Topeka Department of Corrections noong 2019 ay sinabing hindi man niya direktang natunghayan ang mga nangyari kay Sarah habang nakatira ito kay Sasko ay nakita naman ito kung paanong naapektuhan ang dalaga ng trauma kahit pa sa kanyang pagtulog sa kulungan. Madalas umano itong bangungutin, sumisigaw at humihingi ng saklolo habang natutulog at minsan ay naririnig din niya itong humihikbi sa gitna ng gabi
habang sila ay magkasama sa kulungan. Hanggang ngayon ay nananawagan ng clemency ang mga supporters ni Sarah upang mabago ang hatol at tuluyan ng makalaya ang dalaga. Ano man ang maging resulta, umaasa ang lahat na wala ng sino man ang makaranas pa ng pang-aabuso na tiyak na makakasira ng buhay ng isang tao katulad ng nangyari sa kasong ito. Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.